hingan ka lang po sana namin ng reaction. Opo. Reaction. Opo. Yan nga ba sinasabi ko eh. Eh kasi naman kasi kayo eh. Ano ba nangyari? Ba't nagkaganon yung vlog ninyo? At pinanood ko ng buo yung vlog. So ito mga 3M, huwag kayong magdaramdam, ha? Ako ay bilang sumusubaybay sa inyo dahil bago pa lang kayo sa larangan ng pag-vlog, hindi maiwasan ni Kuya na mayroon akong mapansin at makapagpayo, no? Makapag-advise. At ganito kasi yun. Parang araw po sa ating lahat, mga ka-business! Oh, nagulat na naman ba kayo? Kami lang to! Ang 3M's ng ka-business family! 1, 2, 3! Uy, mga Ano? Ano yun? Ano? Napanood mo ba? Napanood nyo na? Yung nakarang Oo. vlog? Ay, sus. Ako inabangan ko Inabangan lahat ko ng nga din. comments. Hindi. Ang haba ng... Ang dami ko. Alam mo, sabi sa akin na M1, hindi daw siya nakatulog kasi tawa daw siya ng tawa. Oh, kasi nga nakakatawa kasi yung comment. Ikaw ba naman makapagbasa ng mga ganito? Hindi ka matatawa? Ha? Sa tingin mo? Grabe ang... Kahit naman ako halos Ang ang lupit. dami. Ang lupit ng comments. Pero alam mo ba? Ano? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Di ba ba Nakasap sinasabi? na ba kayo ni Pinuno? Nakasap ka na. Hindi ko Wala. Ikaw, nakausap ka na. Di Oh, ba? wala pang nakausap. pareho ka. naman tayo. Pero eh. anong tingin mo kay Pinuno? Pag, ako kasi lagi ko siyang Ano? nag-aaya ko kay hi po. O kaya nag-good morning ako. Tapos, Ano? maganda naman yung mood niya. Eh, nakangiti nga eh. Kaya nga. Nakausap ko naman si Pinuno. Pero wala siyang nababanggit talaga sa akin. Ikaw ba? Wala din. Oo. Pero pag nakikita mo, hindi Okay naman naman. siya galit. Oo, okay naman siya eh. Wala namang problema. So, bakit kasi ganun? Hindi ko lang din alam. Pero akala ko kasi, malinaw nating naipahayag yung konsepto ng vlog natin. Ng damdamin? Oo, yung Ng damdamin Wait ng lang, mababash. wait lang, MJ. Ng mababash. Wait At lang. damdamin ng basher. O ano na yun? Ano Hindi, di ba sabi mo akala? Oh. Hindi akala kasi, napaliwanag natin ng maayos yun. Oo Ah, nga. Oo naman ako naman. Pero Magaling tayo magpaliwanag eh. nakakatawa ang bilis noon nag-comment agad. O, di ba? At saka sa lahat ng vlog natin, Ito yung maraming. Ito yung maraming comments. Halos ilan-ilan. Ilan? Hindi sukat akalain talaga. Hindi mabilang? Oo. Hindi mabilang! Hindi mabilang. Ang dami talaga, promise. Pero ang konsepto nga kasi natin is kung ano yung damdamin ng nababash at damdamin ng basher, kung siya naman yung nababash. Yun. O, di ba? Diba? At least naipadama natin sa kanila. Oo. O, hindi naman tayo apektado, di ba? Okay naman sa atin, hindi naman tayo... Oh, Okay lang. Siyempre naman, tayo pa ba? Tayo pa ba? Baka MC yan. Oh, di ba? 3M's kasi yun. Ibig sabihin, the 3M's. Oo. Hindi kami tayo. Hindi. Kasi magaganda tayo? Ganun? Oo, mas maganda Ikaw naman ba? talaga ako Ikaw kahit ba? sinabihan akong ano, di ba? Ito nga, tingnan mo, basahin mo. Sige, sige. Sino ba yan? Ano ba? Ano ba sinabi yun? niya? Ang dami kasi, hindi ko Sa akin nga Oo, sa akin meron. din. Eto pa, sabihin ko sa'yo. Ay, meron ako dito. Sabi niya sa akin, kasi nga daw, buntis ako eh. Oh. Baka daw kasi makarma ako kasi nga, doon sa sinabi ko, wala naman ako sinabing masama, di ba? Sumagot lang naman ako sa sinabi niyang pangit ako, di ba? So, mga ka-business, pasensya na po kayo kasi andun si Pinuno, Busy. Kasama ng mga kagwang. Naglilitsyon sila. Naglilitsyon sila ng iniihaw. Ano yun? Medyo na iniihaw. Hindi, iniihaw naman talaga. Litsyon, di ba? Ihawin, tsaka lilitsunin. So ngayon po, tayo po ay pinagbigyan ni Pinuno! Ang ating, welcome po natin ang ating birthday boy! No other than Ka-Business! Uy, si Ka-Business ba to? Ay! Ay, balik pa! Ay, papaya! Ka-business ka ba? Ka-Business, si Ka-Business ka ba? Hira. Ito pa, ito Ka-Business. Ito si Ka-Business, ito na. Uy! Another Ka-Business! Ay! Ka-Business! Ka-Business
ka din ba? Kagwa. Ay, nagawang pala. Kabak ko pala. Bakit? Ay! Ang ating Oy! Balik na po sa ating pinuno! Welcome po kay Ka-Business! The birthday boy! Ang pogi. Ang pogi Ew. naman. Ayan ang tunay na ka-business. Bakit? Kuya, ano sana? Pwede po ba? Pwede po ba pinuno? Na ano? May interview po kayo. Ang dami pa sa kanya. Kasi Sa sa review? Apo. Para sa? Patungkol po. Sa? Patungkol po dun sa ano? Vlog Napanood po. niyo po ba? Yung patungkol sa vlog namin. Oo naman, siyempre. Siyempre naman po, Fan ako ng 3M. Ay! May pare kami. Bakit anong ano? Hingan ka lang po sana namin ng reaction. Reaction. Opo. Reaction. Opo. Yan nga ba sinasabi ko eh. Eh kasi naman kasi kayo eh. Ano ba nangyari? Ba't nagkaganon yung vlog ninyo? Kaya nga po eh. Hindi nga po Nagulat namin din po na- kami. Nagulat din po kami. Ba't ba? Nagmadala Ah, ay! May dalaw. Pasuyo nga ako dito ba? Ito yung ano pang ano sa Apo. lechon ha? Apo. Eh anong muro kay Borno? Apo. Hindi si Borno. Hindi niyo pa namit si Borno. Hindi pa po. Sino si Bruno? Hindi ko pa nga namit eh. So interviewin niyo ko saan ako po. Baka gusto niyo ko po Ay, welcome po. Ay, Welcome. dito po. Guest. Guess. Welcome to Pinuno! Ang hirang buhay. Pasensya na po kayo kay ang aming Studio Ang pa. aming studio ay medyo maliit pa. Eh dito na kayo Abangan sa ka mga lang rito. sa susunod. Bira kayong pagungin. Gusto na isa? Binigay pa kay Taborno. Ang Borno. Borno. Alam mo, bibiruin ang pangalan nun. Alam mo, napakahalaga sa kanya yung pangalan ng Borno. Alam mo bakit? Bakit po? Ang nagbigay pala sa kanya ng pangalan na yun, yung lolo niya, na namatay na raw yun, tapos paglipas ng mga 3 oras nabuhay ulit. Kaya sabi niya, pagkalimbawa raw yung pangalan niya na Borno, kaya para bagang binibiro-biro, kaya naiis daw siya. Kaya iwasan niyo yun, ha? Di akala ko ilan kasi yun? Taborno. Hindi to Borno. Borno pala. Borno. Kasi may taka pa. Ay. Ay, kaya dito ka kayo na yun. Kita ko kayo. Dito kayo. Hindi man kumakasya. Resort. Pas-pas man itong tahi sa mga ano eh. So, guess ako. Opo. Uy, first time na ako ah. Kaiba pala yung feelings kapag kayo kay guest. Ah! Yung guest po natin, pogi po. Opo. Lalo na sa personal. Diyan kayo magaling. Kasi doon sa vlog niyo. Opo. Nangyari, ha, 3Ms. So yun na, babati mo na ako na. Opo. Ang husay ng mga ano natin. Ang husay ng host. Yes. Ayun na mga ka-business, mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayun na, kumusta po kayo? Salamat sa 3Ms at ayun na, bigyan tayo ng pagkakataon na ma-interview. Wow! At maisama sa kanilang vlog. Ayan, so... Kaya Buknoy parang... Meron ka lang ba dyan? Komportable Ayaw ang studio ng 3Ms eh. Nagkasya ko na sarili ko rin naman. Pasensya na po. Hindi, huwag ka mag-alala Kuya Buknoy. Pag sumahod yung 3M sa gagandang studio na. Yes! Wow! Siyempre, di ba? Opo. Oo. Kung sasahod. Kung may sasahutin. Ayun lang. So yun na mga ka-business namin minamahal. Ayun nga po no, yung binabanggit natin 3Ms. Diyos ko Lords, ano bang nangyari? Patatawarin, sumakit ang ulo ko. Anyway, mga ka-business namin minamahal, doon sa comment section ay nagbasa-basa na rin po ako ng mga komento roon at talagang hati ang opinion, damdamin ng ating mga viewers. Maraming natuwa, di ba? Opo. Pero parang mas marami ang nagalit. Opo. Tama din po kayo. Tama po kayo. So yun po mga ka-business namin minamahal, may isang tanong doon sa comment section na tsak yan, alam ni ka-business yan, siya ang nagbigay ng authorized para yan ay may upload. No? Kasi syempre, parang gustong sabihin ng ating ka-business na ang 3M ay under may
ang tawag nito, pasti lang pa English kasi. Parang gusto niya pong sabihin na ang 3M ay nasa aking pagsubaybay, no? Yan. O, di mas nagkakaintindihan. English, good. English niya. So, ayun po mga sige, lilinya ka. Magpa-punchline na Sabi ko, English, sakit sa ulo. Gugulong. So yun po mga ka-business naming minamahal, totoo naman na ang 3M ay nasa aking pagsubaybay. Ano po, totoo yun. At totoo rin po na bago i-upload yung video na yon, yung vlog na yon, na ang title nga po ay Damdamin ng isang nababash o damdamin ng nababash at damdamin ng isang basher kapag siya naman ang binabash. Opo mga ka-business, ano? Tama ako, di ba? Yun ang title nun. Yes. So yun ganito po kasi yun. Yung mga vlogs po ng 3M, bagaman sila ay nasa aking pagsubaybay, nung mga una, di ba, may mga vlog na kayong una. Sobrang ano yun sobrang una, pangalawa, pang-ilan na ba? Pang-ilan ba ito? Lima. Ayusin nyo, tandaan nyo kayo, wala ko sasahurin. Panglima. Panlima na ito? Grabe. Magkano bawat vlog? 200? Anim na pala, anim. Purdoy na naman si Pinuno ko lang to. So yun panlima, tama. So yun mga ka-business, bali ito pala ay panlimang vlog na ng 3M. So yung mga nauna po, mga ka-business naming minamahal ay talagang tiningnan ko, sa madalit sabi ay nasiyasat ko, ano po, at wala namang naging problema. Kanya lang, itong panlima, aminado po ako mga ka-business na hindi ko siya ganun talaga na busisi o nasiyasat, ano? O ibig sabihin ay pinanood na, no, bago may upload. Ang napagbatayan ko lang po kasi nung nagkausap kami ni Boss Dave, yung ating editor, banggit niya sa akin kasi that time ay nag-mission kami. Ang sabi niya sa akin, kinuha yata yung baboy ni Bong, yung time na yun. Ang kinuha ba ang baboy ni Bong? Basta wala kami rito sa bahay, ano po, mahirap na kasi baka magkamali ako at naka-vlog kasi yan. Mamaya ay hindi tumama, eh di dali na naman ako. Diba? So mas maganda na yung maingat. No? Basta wala kami rito sa bahay at tumawag sa akin si Boss Dave. Sabi niya, "Pa, may vlog yung 3M. O kako, anong vlog yan? Ano ito pa? Yung title daw po nila, damdamin ng nababash at damdamin ng basher kapag ka binabash." Yun ang sabi sa akin ni Boss Dave. Sabi ko, pinanood mo ba na review mo? Okay naman, tingnan ko. Sabi gano'n. E di upload mo, sabi ko. E di, ayun na nga, in-upload. Diba? Sa akin po, mga ka-business naming minamahal, yung vlog nila, dahil nga sa, eto na, parang nagkaroon ng parang biglang isang bomba na Bumulusok. oo. Bumulusok. So syempre nakuha rin yung aking atensyon. Nagbasa rin po ako ng mga comments at pinanood ko ng buo yung vlog. So ito mga 3M, huwag kayong magdaramdam, ha? Ako ay bilang sumusubaybay sa inyo dahil bago pa lang kayo sa larangan ng pagbablog, hindi maiwasan ni Kuya na meron akong mapansin at makapagpayo, no? Makapag-advise. At ganito kasi yon. Ang pagbablog, excuse me lang po, bay, pasuyo nga ako ba yung tubig? Bay, kanino ba tubig yan? Hingin ko muna ito, ha? Kay ate ko yan daw. Kay ate, sigurado ka? Kita ko si Intoy. Intoy po. Kay ate. Kay ate yan. Kay ate yan. Yan. Kasi umaati kabong bakbakan ito eh. Bay, pasuyo ako ulit, bay. So yun na nga po mga ka-business.
ang pagbablog kasi 3Ms ay para kang umaareglo ng isang kanta, di ba? Madalas nating marinig kapag patungkol sa kanta o isang sa music industry, di ba? Inaareglo na lang, di ba? At ilalabas na namin yan, di ba? Ibig sabihin ng inaareglo, yung pagkakahanay. Ganon din sa vlog, no? Mayroong mga tamang paghahanay sa vlog na mayroong mga, halimbawa sa isang kanta, meron doong mga words o ibig sabihin sentences or sentence na hindi siya akma para ilagay mo doon sa unahan. Maaring akma siya, bagay siya ron sa chorus o bandang gitna o hindi nung kayo, bandang huli. So yun po mga ka-business, nag-cut tayo kasi naubos yung battery. Opo. Yun ang isa sa mga dahilan kung bakit merong mga cut sa vlog din ng ka-business official, ka-business family, ano po, Kapatids TV. So yan, naubos yung battery at medyo napahaba na po pala ito, pasensya na kayo. Salamat pa rin, nandyan pa rin kayo. Grabe talaga naman ang aking mga ka-business na minamahal. Ay talaga naman nakikinig sila. Ay salamat talaga ng marami. I love you, mga ka-business. Ayun po, totoo yun, no? Mahal talaga namin kayo. Ayun, tanggap namin ang katotohanan. Wala talaga kami silbi rito kung wala kayo, mga ka-business. Maliban sa bashers. Bashers, go away. Hindi namin kayo kailangan. At huwag kayong mag-akala na kayo ay nakakatulong sa views. Malaking pagkakamali yung ganung isipan. Ano po? At yun nga naman, kasi syempre may komento roon na this is a free country. Pwede namin sabihin ang gusto namin sabihin. Tama? Ganun din naman kami. Pwede rin naman namin sabihin yung gusto namin sabihin. Kung ano yung gusto nyo gawin, karapatan nyo yun. Ganon din naman kami, di ba? May karapatan din po kami na gawin yung gusto namin gawin. At ngayon, merong pagkakataon na yung constructive criticism ay nauuwi sa pamimili. Ayun po mga ka-business, talakayin ko lang yung patungkol dyan. Meron kasing ibang mga viewers na nagbibigay ng mga komento at saka advice, no? Yun nga, dapat ganito gawin mo ka-business, dapat ganito ginawa mo, no? Ngayon, syempre, walang ibang masusunod sa pagpapasya kundi yung content creator, yung vlogger, ano po? Minsan, yung ibang mga viewers, nakakalimutan nila na sila ay viewers, hindi sila content creator at hindi nila yan YouTube channel. May ganong mga pagkakataon, ano po mga ka-business. Kaya tuloy ang nangyayari, nagdaramdam kung hindi mapagbigyan ng vlogger na ini-insist niya yung isang bagay na dapat daw ganon ang gawin. Siyempre, may sapat din na reason yung content creator bakit hindi niya ginagawa. Nagtatampo. At kapag ka nagtampo, yun na, nagkukomento na ng hindi maganda. Ayun, paalala lang po sa akin, wag naman po sana ganon. Kasi hindi po kayo yung content creator eh. Siguro, gumawa kayo na sarili yung account sa YouTube, di po ba? Mag-vlog kayo. At may karapatan naman kayo. Di po ba? At malay nyo, mag-click. At marami ang maging viewers, subscribers. At syempre, yung iyong panukala, doon mo may apply. Ano po? Pero yung ipipilit mo sa isang vlogger na gawin yung naiisip mong sa palagay mo ay tama, mali. No? Hindi mo pwedeng ipilit. Ano po mga ka-business? Kasi hindi ikaw yung content creator, hindi mo yan YouTube channel. So kailangan po na magbigay ka rin naman ng respeto doon sa may-ari ng YouTube channel, no? Doon sa content creator. So ayun, at nananatili po ang aking stand, mga ka-business naming minamahal,
na hindi porkit nauuso karaniwan na kalakaran na ay sasang-ayunan po natin kahit na mali, no? Hindi po. At may awa ang Diyos sa pamamagitan ng ganitong aking pagsasalita, pagpapaliwanag, mayroong makaunawa. Salamat. At yung nakaunawa ay ikikwento sa kaibigan, sa kakilala, at nakaunawa rin ay kahit pa isa-isa, pa konti-konti, andun yung katotohanan na meron tayong nagawang maganda sa kapwa natin. Ano po mga ka-business namin minamahal? Hindi pinapansin ng maraming mga vlogger yung mga basher kasi wala silang time. Yun ang katotohanan po ron. Hindi dahil sa ayaw nilang pansinin o hindi naman kaya maaaring baka ang kanilang isipan ay ang basher ay nakakadagdag ng views, which is mali po, no? Nakakatulong sa revenue, mali po, no? Ngayon, kung ikaw ay sinasabi mo yung hindi ka business, mali ka dyan kasi ako basher mo ko pero pinanonood ko ng buo ang video, wow! Di ba? Pagka ganun, ikaw po ay hindi basher, kayo po ay na ilalagay sa kategoryang constructive criticism yung iyong komento. Ano po mga ka-business namin minamahal. Yan. So, ganun lang mga ka-business namin minamahal. Ang mali ay mali, wag natin sang-ayunan kahit marami pa ang gumagawa, kahit usong-uso pa yan, kahit yan na yung kalakaran. Wag po mga ka-business. Kasi darating at darating ang araw, ipagsusulit natin sa Panginoon yan lahat ng ating ginagawa. Ano po mga ka-business. At wala tayong naililihim sa ating Panginoon Diyos. Gumamit ka man ng mga iba-ibang mga account dyan, magpanggap na ibang tao ka para hindi matukoy kung sino ka talaga. Oo, maaari yung content creator ay maililigaw mo. Pero ang Diyos hindi mo maililigaw. Kilala ka pa rin niya kung sino ka. I love you. God bless sa ating lahat. Bira. Uy, bakit papatayin mo? Papatayin ni Bay Bira. Wala pa naman sinabi, Bay. Nagulat ako na. Kasi mga business bago tayo magtapos ay yun nga po no, ang 3Ms ay hindi ko po sila tinotolerate, okay? Pero hindi ko po sila pagdadamutan ng kaalaman. Kailangan ko silang turuan. Sa nangyari, ako ang dapat sisihin. Ano po? Ako ang may pagkukulang at humihingi po ako ng paumanhin. At makakaasa po kayo sa mga susunod pang mga vlogs ng ating 3Ms ay siguradong na-review ko po mga business. Yan. Opo. At tama yung concerning ibang mga business natin na nako, yung di ba yung pag-aalala. Tama yan. Tapos 3M, go ahead. Nahiya pa. Oy, baka nagtampo kayo ha. Hindi po. Baka pinanghinaan kayo ng loob ha. Wala sa vocabulary namin yung Wala po. pagtatampo. Maluha-luha. Sige na, go ahead na. Masyado na mahaba itong video natin at masyado na malaki yung kikitain natin. So, yun na po, mga ka-business. Wait lang natin may kayo. Hindi, mahalaga kasi ito. May gusto ko lang ibigyan ng diin, no? Yung actuasyon po ng 3M sa pagkakataon na yung doon sa content na yun at saka ng mga kagwangs ay inilagay lang po nila yung kanilang sarili na basher daw sila sa pagkakataon na yun. At magaling kasi nakakabusit talaga. Ano po, magaling yung kanilang act. Ano po? At yung mga pangalan doon na mga binanggit nila ng mga basher ay totoo naman na talagang yun ang kanilang mga komento. No? So, syempre nag-comment ka, yun ay pagbibigay ng pahintulot na ikaw ay makilala namin, di ba?
hindi layunin na kayo ay hiyain, ano po. Sana maging bukas ang ating isipan, may ma-realize tayong positibo, no, na ang sakit pala, no, hindi pala tayo dapat nang babash, hindi pala tayo dapat nagsasalita ng hindi maganda sa ating kapwa, nasa sa social media man o wala, di ba? Kasi alam ng Panginoon Diyos ang lahat ng bagay. Hindi pa lumalabas sa bibig mo yung gusto mong sabihin, alam na ng Panginoon Diyos kung ano yung iyong sasabihin. Go ahead. So yun na po mga ka-business. Maraming pong salamat. Go ahead. So, panunood. Sa walang sawa po. Mira, parang hindi na 3M to ah. Walang sawa po. Panonood sa ka-business. Family! Nashock lang po kami. Agoy! Agoy! Huwag kami na ng loob. Hindi po masama yung love namin. Happy po kami. Sabi ko nga sa inyo, bawal ang mapagkunwari. Hindi po. Alam ng Diyos. Kailangan namin. May napulot po kaming aral. Opo. At saka pasensya na din po sa mga nasaktan. Opo. Yes, tama. Mga nasaktan. Sorry po. Sorry po. Ano lang po namin yun. Yung parang nilalagay lang din namin. Artista. Oo, ayun. Artista daw sila. Naiba lang yung ano, naiba lang Naiba lang yung yung tulog. pag- Talagang Hindi na ipaliwanag ng Hindi mabuti. lang naipaliwanag ba? Ganun lang. Pasensya po mga business kung ano-ano pinagsasabi natin doon. Pasensya na. Pero sa mga basher, nako. Ayaw nga po pala mga kabisnes na lang. Na-gets ko yung pinupunto ni Intoy. Paumanin po kung halimbawang dumating ulit yung pagkakataon na meron kaming talakayang mga bashers, karapatan namin yun. Karapatan nyo magsalita kung ano yung gusto nyo. This is a free country at huwag nyo naman sagkaan din yung aming karapatan kung kayo ang aming i-content. At nagpapasalamat po kami sa inyo kasi nabigyan nyo na kami ng content. Siyempre, kumita kami, makakatulong sa aming mga pangangailangan at may paparamdam din namin sa inyo yung sakit na nararamdaman namin. Ano po? Lugi kayo. Oo, kasi kami kumita at kumbaga ano sabi nila, hindi sa ayag niya yung kanyang saloobin at ang layunin ay para ka ma-improve, no? Ma-improve, hindi ka para yung ibagsak o ika nga ay ipahiya lang ng ganon-ganon, no? Napakahalaga niyan yung constructive criticism. At ang pinagkaiba pa ng bashing at saka constructive criticism ay ang bashing kasi o ang basher, mga ka-business naming minamahal, ay talagang yan yung tinatawag sa mundo ng YouTube na garbage. Ano po? Sorry po At pagka sinabing garbage kasi is basura, di ba? Tinagalog ko lang. Di ba? Ganon ako kahusay. Ibiro lang po mga ka-business. Yan po ang ano ni YouTube, no? Garbage ang tawag niya dyan sa mga words. Walang pakialam si YouTube kung anong wika ang gamitin mo. Basta kahit na anong wika yan, naiintindihan ni YouTube yan, no? Naiintindihan niya yan. So, ano yung mga garbage? Paano ko ba sabihin to? Mahigpit, no? Ano po mga ka-business, no? Sa kaalaman ng lahat ng ating mga viewers, sobrang higpit po ni YouTube pagdating sa comment section. Hindi niya pinapayagan na ang isang content creator na iyong mga video na ina-upload sa iyong YouTube channel na hinahayaan mo lang yung iyong comment section na natatambakan ka na pala ng mga garbage o basura o mga bashing na bad words. Ano po? Nagagalit si YouTube. May pinapadala po silang email sa content creator. Halimbawa ako, sa business, siyempre ang nag-asikaso niya ay si Boss Dave at wawarningan kanya. At kapag ka hindi mo yan dinilit
Ibig sabihin, yung tinatawag na naglilinis ako eh. Nililinis ko yung comment section ko. Kasi may notice na dumating sa akin. Ayun ko, baka familiar na rin po yung iba sa inyo na naririnig niyo yan sa ibang mga content creator o sa ibang vlogger. Kasi nga po, pwedeng i-terminate ni YouTube ang iyong account anytime. Walang pasubali basta nakapagbigay na siya ng babala at hindi ka umaksyon, yari ka. I-terminate niya yung iyong YouTube channel, wala kang magagawa. Kasi yan ay isang uri ng violation. So kaya mapapansin nyo si Boss Dave, minsan naabot ng madaling araw, sige nga doon sa comment section, ganun na ang mata, nililinis, dinidelete. Kasi makukompromiso yung ating YouTube channel. So yun ang mga parte, karamihan dyan na mga garbage yung mga basher, no? At ito po mga ka-business, sa akin, ang basher ay basher. Ano po? At wag natin iisipin na hayaan nyo na yung mga basher kasi viewer din yan. No! Hindi po mga ka-business. Ewan ko lang real talk po tayo Kung nasubukan nyo na bang mambash sa isang pinapanood ninyong mga palabas o social media platforms, YouTube channel, Facebook page na hindi nyo nagustuhan at hindi nyo matiis na bubisit kayo sa nagkomento kayo ng di maganda, di ba? Tanong, tinapos mo ba? Kasi basher ka hindi ka interesado, nabubuisit ka nga sa mga pagmumukha ng mga taong lumalabas doon sa video eh. Mukha pa lang, busit na busit ka na eh. Diba? Bakit mo panonoorin yung video? Hindi po sila viewer, mga ka-business. Ano po? Hindi. At si YouTube po, mga ka-business, nagbibigay siya ng count as a viewer kapag ka umabot ng at least, kung hindi po ako nagkakamali, Kung hindi ako nagkakamali, at least 5 minutes pataas na binubview mo yung video. At that's the time na makakount siya as 1 view, no? Ano po mga ka-business, kung mali yung impormasyon ko doon sa bilang ng minuto ay pakikorek po ako. Pero totoo mga ka-business na hindi bawat click ay counted as view. Hindi po. May certain minutes po yan na ibinibigay si YouTube para i-count niya as a view. Ibig sabihin, nanood ka. Kaya nga view eh. Diba? Ngayon, ang basher ay basher. Kahit na anong gawin mo dyan na pagpapaliwanag, ay nako, mauubos na lang ang buhay mo rito sa ibabaw ng mundo, hindi pa rin kayo magkakaintindihan yan. Kasi ayaw niya nga sa'yo. Ayaw niya nga sa atin. Diba? Yan ang basher. Pero yung mga constructive criticism, halimbawa, lalo na yung mga nagko-comment ng mga ka-business natin, sobrang natatouch ako. Alam niyo bakit? Mayroon pang pasubali eh. Ka-business, pasensya ka na ha. Napansin ko kasi ganito, ganyan. Dapat hindi mo na ginawa yung ganon. Kasi ganito, ganon. Dapat ganito ginawa mo ka-business. Tapos sa dulo pa niyan, meron pang sign up, peace, no? Wow! Sobrang saludo ako dun sa mga ganon. Yun, sobrang na-appreciate ko po yun mga ka-business at yun ang totoong viewer. Viewer talaga yun. Pahalagahan nyo yun, 3Ms, ha? Pero pagka halimbawang basher, wag na kayong umasa. Basher talaga yan. Hindi ka nga gusto, ayaw nga sa pagmumukha mo eh. Diba? At kahit na anong gawin mong paliwanag dyan, napakaliit na porsyento. Posible, no? Na baka sakali mabago yung kanyang pananaw, isipan, posible, no? Pero napakaliit na porsyento, no? Na mangyari yon. So, kalimitan sa mga content creator, pinapabayaan. Diba, hindi na pinapansin yung mga basher. Kahit na ang totoo ay inaapakan na yung pagkatao. Kahit na ang totoo ay talaga namang nasasaktang katao ka eh. Diba? May damdamin ka. Hindi porket content creator ka, nasa social media ka
ano ka na, tawag ganito, wala ka nang mararamdaman, para sa akin ay kaplastikan yon, di ba? Kasi ang family ka business ay purong natural, walang halong kemikal. Di ba ba mga ka-business? Nga po pala, paalala ko lang bago ko ituloy yung aking pagpapaliwanag, ay ang ka-business family po, mga ka-business, ay isang YouTube channel na nag-upload ng mga videos na samut-sari. Kung ano yung aming maibigan na i-upload. Hindi po ito isang YouTube channel na charity vlog. Ano po mga ka-business? Ang ating charity vlog na channel ay yung pong ka-business official. Ano po? Yun salamat po ng marami mga ka-business. Kaya kung halimbawa man kung ano-ano yung mga topic dyan na may upload, matalakay, ay walang problema po mga ka-business dahil hindi naman ito charity YouTube channel. Ano po? Ito ay kung ano-ano lang, basta kaya ang importante makatulong, makadagdag sa revenue at lumalaki yung ating mga binagkakagastusan, syempre naman mga ka-business, at sa ganitong paraan, sumuga isip-isip din ng paraan. So ito yung naisip kong paraan para sa kanila, para kahit pa paano may income po sila, dahil nga aminado ako na walang anong tawag nito, walang ano rin sa pagtitinda. Swerte. Hindi swerte. Yung binanggit ko kanina. Ha? Wala, mga ano na rin to, may mga problema na rin ito sa memory. Wala silang kaloob. Kaloob mga ka-business pagdating sa pagninegosyo, paghahanap buhay. So, ganun talaga. So, ito sana tumama na kayo rito kasi pag hindi kayo tumama rito, sigurado 100% kayo ang tatamaan. Alright? Alright! Joke lang yun 3M sa. Ayan, so ayun pa mga ka-business, maituloy ko lang po at napakaganda na itong ganitong conversation, ganitong vlog. Ang nangyayari doon sa karamihan, hindi naman natin nila lahat ng mga content creator, ay yung mga bashers ay nagkalat na lang sa kanilang mga video, sa kanilang mga vlogs at walang response. Bakit kamo? Kasi nga sobrang aksayado sa oras at panahon. Di po ba mga ka-business? Yun ang katotohanan nun. Pero kung ang isang content creator, ang isang vlogger ay may sapat na panahon, ay talagang pagtutuunan niya yan ng panahon. Di po ba mga ka-business? Nagkataon lang din kasi na ang 3Ms ay medyo walang magawa pa masyado kasi nagsisimula pa lang, yun ang naisip nila. At in the other side, this. Sa kabilang banda naman po mga ka-business ay para sa akin ulit, para sa akin ay merong ding matututunan. Ano po? Siguro baka irritate nyo na nandyan ako, may kamada na maayos. Kasi sa editing hindi na kaya, sabi ni Dave, dahil sa ang pangit ng kakalabasan daw, para raw yung putol-putol na parang dinadaya ang viewers. Kasi pansinin nyo, pagka kami po nagbablog, tuloy-tuloy lang na maandar yung camera. Bibihira kami magpatay ng camera, mga ka-business. Maliban na lang kung kinakailangan, dahil po maglalakbay na malayo, alang 2 oras na naglalakbay, naka-on pa ng camera. Ano po? Diba? So yun po, ganun kami ang paraan ng aming pagbablog. Bibihira kaming magpatay ng camera o mag-cut. Tuloy-tuloy lang yan. At saka, laging improve po. Ura mismo. Sa kabilang banda, merong maganda, mabuti. Sa anong aspeto na merong maganda at mabuti. Batay doon sa comment section na aking nababasa, merong mga nakarealize, diba, na oo nga naman. Siyempre, hindi porket ikay nasa social media ay papayagan mo na lang na pagwiwikaan ka ng samot-saring mga hindi magandang salita at
hahayaan mo na lang na yurakan ng iyong pagkatao. Pagka ganon, hindi ko po pinapayagan yon mga ka-business. Pasensya na po ha, iginagalang ko po kayo at mataas ang aking respeto sa inyo. Dahil ang katotohanan ay sa viewer kami kumikita sa inyong panonood, kaya kami nagkakaroon ng revenue. Pero never sa basher. Ano po, kung yung aking subscriber 470,000 mahigit, at kung yan mga yan ay mga basher, hiwa-hiwalay na tayo. Di bali na lang. Ano po mga ka-business, no? Ang basher ay hindi viewer. Tandaan niyo po yan mga ka-business, hindi ang viewer. Wala kang makukuhang revenue dyan. Maniwala ka sa akin dyan. Ang makukuha mo dyan, sama ng loob. Yun ang katotohanan. So yun, ano yun? Sawa daw. Sama ng mukha. Hindi, sama ng loob ang binabanggit ko. Hindi sama ng mukha. So yun ano po mga ka-business. At meron din mga komento na nagsasabi na maganda yung ginawa niya 3Ms kasi ano pa ba yung ibang nabasira? Na medyo goods. Oo. Tutuwa po sila sa Bakit? Para daw po maramdaman ng basher yung naramdaman namin. Ayan, exactly. Kumbaga, sa kabilang banda ay meron ka rin namang nagawang hindi nga lang agad-agad magkakaroon ng positibong resulta, matagal yan. Pero in a long run, maaaring maiisip din ng tao na nambabash siya yun na nung natikman niya, naranasan niyang siya naman ang binabash, ay ganun nga palang damdamin. Kasi meron ngang nagkomento ron, sabi niya, hahaha, ako dati rin po akong basher, di ba? Nambash din ako dati. Pero hindi na ngayon. Kasi nga, something like that from Saan paggaling itong mga napupulot kong Ganun pailan-ilan? Pag birthday boy. Opo, kasi nakabili daw po yung Yung po bang mga ka-business yung bang parang na-realize niya na masakit nga pala kasi tao rin yung mga ibinabash. Kasi kung hindi mo gusto yung pinapanood mo, bakit kailangan mo pang i-bash? Hindi mo na lang panoorin. Di ba? Ano ang motibo mo? Di po ba mga ka-business? Para sa atin, yung mga ganong uri ng mga tao ay sorry po hindi po ako nanlalait. Pero para bagang walang respeto sa sarili, walang delikadesa, bakit punta ka sa isang YouTube channel na halimbawa, kaya mo binabash kasi nabubusit ka doon sa mga nakikita mo pagmumukha ng mga nandun. Ba't pinupuntahan mo pa? Ba't ka pupunta Diba? doon sa hindi mo naman gusto? Oo. Di po ba? Mga ka-business kasi ganito yung kagaya nga po ng nabanggit ko sa mga nakaraan, kung di ako nagkakamali, sa live yata yun, nasabi ko, na hindi porkit nasa social media tayo at karaniwan ng nangyayari sa marami at nagiging kalakaran na, bagaman alam natin na mali ay sasang-ayunan natin. Di po ba mga ka-business? Hindi dapat ganon. Hindi porkit, ayan na yung kalakaran ganyan na talaga yan normal na yan Pero alam mo naman sa sarili mong mali, sasang-ayunan mo na rin ba? Hindi tama yon. Dapat ay matuto tayo na yung sinasabi ba na ibukod mo yung matuto tayong kumilatis ng tama at saka mali, no? Magkaiba yan. Pagka mali, edi mali, no? Huwag mong siyang ayunan. Hindi porkit karaniwan na lang. Ano po mga ka-business? Sana nagigets niyo po ako, pero ito'y sarili ko lamang. Hindi ko po ito ipinipilit sa inyo dahil kayo man ay meron din po kayo sariling pananaw at iginagalang ko po yun. Ito yung pag-share ko lang ng sarili ko. So ayun, ano pa ba? Pambihira kayo 3M mukhang nakuha niyo yung aking nakuha niyo yung aking ganado si Pinuno Siyempre, sabay naman yung birthday, di ba?
Hindi yun eh. Kumbaga, syempre, sabi ko nga kanina, walang ibang dapat sisihin kundi ako kasi ako ang sumusubaybay sa inyo. So, meron akong naging kapabayaan sa aspeto nga hindi masyadong pinanood, no? Yung vlog ng 3M. So, ito ngayon, paano ngayon yan? Eh, sabi ng karamihan, hayaan nyo na lang yung mga basher. Opo. Di ba? Kasi nasa social media kayo eh. Dapat tanggap nyo na yan. Talagang ganyan. Sa social media, dapat prepare kayo dyan. Di ba? May mga ganong komento. At yung mga kababayan, mga kabisnes natin nagko-komento po ng ganon, pasintabi po, iginagalang po namin kayo, inirespeto. Pero ako, ang inyong abang lingkod sa business ay hindi po ako sang-ayon doon. Bakit? Kasi hindi po rason na porket nasa social media tayo at yan na ang kalakaran, yan na ang karaniwan, ay parang yan na yung pinaka susi mo o parang yan na yung pinaka magbibigay sa'yo ng pahintulot para magsalita ng masama sa kapwa. Kasi ba yun? May gis pa yatang bago ah. O magsalita ng masama sa kapwa, yun na ba yung ano mo? Yan ba yung tinatawag na excuse na ba yun? Dahil kasi nasa social media. Para sa akin po mga ka-business, hindi excuse yan. Nasa social media man po tayo o hindi, ay dapat ano pa rin po, manatili pa rin po yung tinatawag na pagiging matino, no? Matinong tao, di ba? Huwag natin gamitin o gawing excuse dahil nasa social media na para ikay makapanlait ng kapwa, makasakit ng kapwa, no? Makaapak ng pagkatao ng isang tao, di ba? At ayun, sana alam ko na napaka-imposible dahil nga sa business yung nagigets kita kung anong ibig mo sabihin. Ibig mo bang sabihin, ka-business, ikaw ang magbabago sa ganyang nakagawian na? Hindi naman po. Hindi po ako nagpapaka-hero. No way. Sa akin lang po, ang stand ko lang po rito, tama, mali. Yun lang po. Alam mong mali, edi huwag mong gawin. Diba? Alam mo yung tama, edi yun ang pairalin. Kasi di ba po mga ka-business ay ang pagkaalam ng mabuti at hindi mo ginawa, ikay nagkakasala. Hindi po ako Bible expert mga ka-business. Ayun ay mga nababasa, napupulot ko lang po mga ka-business. Huwag naman ipagkamali. So yun, so isa pa, mabalik tayo dun sa vlog. Napagkamalan kayong nakipag-bangayan sa basher. Yun, kaya ang sabi tuloy dun sa comment section, ano ba yan? Ganyan pala mga ugali nyo. Di ba? Nakakahiya. Di ba? Ganon. Ha? Yes. Oh. Hindi natin masisisi. Kasi ganon nga lumabas yung vlog eh. Pero meron ding ilang nakaunawa kung ano yung gusto ninyong iparating sa viewer. Na yun nga, napakagandang punto eh. Kasi maaari ang mga basher ay hindi talaga nila naranasang i-bash. Hindi po ba? Hindi nila naramdaman yon, hindi nila naranasan. Kanya lang, sumahabog eh. Anyway, good job pa rin. In a sense na ang lakas ng fighting spirit nyo, mga ay grabe kayo. Beka naman, 3M's lang yun. Dito lang po yun. Ang lakas ng fighting spirit nyo. Kumbaga, ibig sabihin, isa sa mga magandang
quality ng isang content creator yung malakas ang loob, no? Walang pag-aalinlangan. Yun nga, ulitin ko, huwag kayong matakot magkamali. Normal ang magkamali. At bawat pagkakamali, mas dumadami yung iyong kaalaman. Natututo ka, no? Pero huwag mo namang sadyain ikay laging nagkakamali. Iba naman yun, no? Opo yun. Opo. Alam mo namang mali, ginawa mo pa. Opo. Di ba? Pero yung nagkamali ka at mayroon kang matututunan, okay. Di ba? Kung ano. Ayawan na. Nakatulala na yung dalawa, oh. Ba't ba kayo nandito? Ba't nandito kayo? Ka-business kasi tinatawag eh. Ha? Ka-business. Business. Oo, business kasi. Kukuman lang tayo, ka-business. Ay nga pala, na, Facebook na wala nun, no? Makalat kang bukod dahil, no? So yun na, mga ka-business, siguro ito'y by, sino ba ba ito sa laro? Bugi. Bugi po. Tsaka Bugi. si Kuya Bong. Asan yung dalawa? Andun na po. Ay, may vlog pala po ako patungkol kay Bong. So yun na, magandang pagkakataon siguro para usapin nyo, paliwanag kayo sa viewer, pinaggagawa nyo doon. At hindi ibig sabihin na galit ako sa inyo, ha? Ay, hindi po. Hindi, kumbaga, siyempre viewer is viewer. Magkaiba ang viewer sa basher, no? Diba? Ganon din sa pagbablog. Meron ding mga atake dyan, no? Tinatawag na areglo na kailangan ay maikamada mo ng tama para maintindihan o mas madaling maintindihan ng mga viewers yung gusto mong iparating. Alright? Alright. Huwag sasama ang loob. Opo. Huwag panghinaan ng loob. Opo. Ha? Kami po ba? At ito lang ang masasabi ko, huwag kayong matakot magkamali. Ha? Kasi sa bawat pagkakamali, yan yung magbibigay sa iyo ng karagdagang kaalaman. Para sa susunod, may apply mo, mas magaling ka na. Nag-improve ka, di ba? Basta, laging positibo. Ha? So ngayon, ganito, mga ka-business naming minamahal. Ang nangyari doon sa vlog nila, although na maganda maganda yung content at maganda yung topic, no? At napapanahon. Opo. Di ba? Kasi sa panahon po natin ngayon, mga ka-business namin minamahal, aminin natin yung katotohanan po na halos lahat ng tao ngayon ay nasa social media. Opo. Di ba? Tama. Nasa social media, bata, matanda, lolo, lola, niipin o wala. Di ba? So, ganun ang takbo ng pamumuhay ng mga tao. Teka, bakit? May ipin na naman. May ipin naman. Ay, sorry to, hindi ko sinasabi. Oh. Eh, nasa vlog din naman. Mhm. So, ayun 3Ms, no? Di po ba mga ka-business, Ngayon ganito, doon sa inyong content na yon, ako, personally, mga ka-business, ay sinasabi ko na napakagandang content nun. Yes. Di ba? Thank you po. Thank you. Kaya lang, eto na, tandaan nyo ito. Nagkarambol-rambol man yung ninyo, tirada. Kaya ang nangyari, na misinterpret kayo ng mga viewers. Hindi nila masyadong, sorry po ha mga ka-business, hindi ko po sinasabi na mahina kayo gumets. Hindi po ganun ha, hindi yun ang aking ibig sabihin. Real talk lang, ang nangyari doon sa vlog, dahil nga sa hindi na areglo ng maganda, which is naunawaan ko kayo kasi baguhan pa lang kayo, naunawaan ko kayo, hindi masyadong nabigyan ng emphasize yung gusto nyong sabihin doon sa vlog, no? Yung gusto nyong ipahiwatig, gusto nyong sabihin sa mga viewers. Kaya, ayun ang naging resulta. Parang bomba. Di ba? Pero ganun pa man, ay yun nga po, nabanggit ko kanina mga ka-business, maganda yung content eh. Kasi ganito po yun, bakit ko nasabing maganda yung content? Yun nga binanggit nila yung konsepto o yung concept ng vlog ay very unique at napapanahon at
Oo nga naman, di ba? Ano kaya ang damdamin ng, yung una, yung ang damdamin ng nababash ay very common question at madaling sagutin kasi lalo na kapag kay isang content creator, no? Alam mo yung magiging sagot kaagad. Pero doon sa pangalawa na ano ang damdamin ng basher kapag siya naman ang binabash ay very interesting yon. Di po ba mga ka-business ano? So ngayon ganito. Ang ganda na sana kasi. Kanya lang kasi hindi talaga na ikamata na maayos eh. Lalo na roon sa parte na sinabi ninyo na kami naman ngayon ang magiging bashers nyo, di ba? Dapat doon, ang terminong ginamit nyo ay ganito. Mga ka-business naming minamahal, kunwari po kami ang mga bashers, no? Ilalagay po namin ang aming sarili bilang kunwari mga bashers kami. Kasi sobrang ang ganda eh, na-execute po nila talaga ng maayos eh. Kasi talagang mga basher sila doon, lalo na ito. Basher talaga sila roon sa pagkakataon kasi ang epektibong isang basher ay talagang mabubusit ka. Maiinis ka talaga. At napakahusay mo intoy. Ang dami talagang nainis sa iyo. So, ngayon, mga ka-business, yan yung resulta ng ating mga ginagawang mga acting workshop, yung mga exercises natin ng mga pa-acting-acting. So, nagkaroon ng magandang resulta, kanya lang nai-apply sa hindi akmang. Di ba, mga ka-business ano? So, nagkaganon. Sana, ang pasok nyo ron ay ganito. Hindi ko kayo sinisisi ha, kasi kung merong man dapat sisihin dito mga ka-business, ako yun. Kasi ako ang sumusubaybay eh. Kanya lang siguro dahil sa naging kampante rin ako, dahil ilang vlog na okay naman at sobrang wow, amazing, di ba? Yun ang mali ko. At ako ang dapat sisihin dito. Hindi sila. Sila ay kailangan lang natin turuan, no? Para hindi na maulit. Okay? 3Ms? Tampururot? Pagka tampururot kayo, hindi kayo 3M. Yes! Diba? So ayun po mga ka-business naming minamahal, dapat nga sana ang tirada doon, mahalaga kasi yun. Yung mga ganoong pugunin mo yung atensyon ng iyong viewer na maiintindihan niya kaagad yung iyong pinupunto. Mga ka-business naming minamahal, ay makinig kayong dalawa. Sa pagkakataong ito po ay inilalagay po namin ang aming mga sarili bilang mga bashers. Sa pagkakataon lang pong ito para sa content na ito. Yan, di ba? Very clear. Yun pala dapat. Oo. Kasi, Diba? Kasi anong nangyari, mga ka-business naming minamahal, hindi natin masisisi yung ating mga viewers na ganun yung kanilang mga naging komento kasi nga hindi niyo na ipaliwanag eh. Ang nangyari, parang nakipag-bash kayo sa mga basher. Di ba? Oo. Ganun ang nangyari, which is dapat doon ay lumalabas dapat doon na sa pagkakataon lang na yun for that specific moment at saka para doon sa content na yun. Yan na lang pa English na naman tayo eh. Ano pa mga ka-business? Kaya kayo umakma o kumilos o sabihin na natin umarte bilang mga bashers, no? Bay, tubig. Tubig. Nag-gets nyo? Okay. Ikaw kay Buknoy. Basa. So ngayon ganito naman po ang aking masasabi. Sana natandaan yung mga anak ha. Kasi malaking puntos yan. At wala namang kaming ibang hangad kundi kayo ay magtagumpay, no? Diyan sa larangan na yan. Dahil sa
ako, aminado na ako pagdating sa negosyo, wala eh. At inobserbahan ko kayo, hindi dahil sa kayo mga tamad o likas na tamad, hindi eh. Nakita ko rin naman yung inyong pagsisikap, kaya lang sabi ko nga ay talagang ang tao may kanya-kanyang kaloob, no? At kahit gaano pa kalaki yung puhunan mo, kung hindi mo talaga kaloob ang isang bagay ay may hirapan ka, no? Kumbaga sabi nga, kung hindi nauukol, hindi bubukol. Ngayon ito na sana, mayroon ng bukol at bumubukol na sana kayo sa business family, biglang sumabog. So ngayon na ganito ha, maging lesson. Alright? Opo. So, ang aking stand naman po, mga kabisnes namin minamahal, i-share ko lang po sa inyo. Ito ay sarili ko lang naman po. Wala po akong layunin na saklawan o ika nga ay ano ba yun? Yung bang panghimasuka, basta something like that. Something like that. Tututut. Wala po akong layunin mga kabisnes na saklawan yung inyo ring sariling mga opinion at ideya, ano po. Basta ito sarili ko lang. Mas maganda yung malinaw, no? Kasi sabi nga ay nasa social media tayo at lahat naman tayo alam natin na tayo ay nasa social media. At alam na alam din ng bawat isa sa atin, di ba nag-meeting na tayo nung nakaraan bago pa ilunsad yung 3M na prepare tayo talaga sa mga tao na may masasabi sa ating negatibo. Kasi nga, we cannot please everybody. English, right? So yun ang katotohanan, no? Na we cannot please everybody. Meron at meron talagang mga tao na hindi sang-ayon sa kanilang nakikita sa iyo, no? Naririnig sa iyo. Normal yun, no? Ngayon ganito, magkaiba kasi ang bashing sa constructive criticism. Magkaiba po yan. Magkaiba yan. Halimbawa ng bashing ay pinagsasalitaan ka ng parang yun nga, yung mga pangit, bad words, no? At parang kung ano lang, basta maasar ka lang niya. Namimintas. Oo, basta magalit ka lang niya. Di ba? Halimbawa, bobo, ano yung sabi, utak ipis. Oh. Di ba? Yung mga ganon na parang grabe naman, di ba, no? Yung halimbawa, PI ka, yung mga ganon, di ba? Yung mga tawag nito, basta nagkakaintindihan na tayo ng ating mga mahal na viewers dyan kung ano yung bashing at saka constructive criticism. Ang constructive criticism, yan ang dapat nating pinahalagahan. No, alam niyo kung bakit? Biruin mo, nagtiyaga yung viewer na mag-type ng kanyang komento at ipinahaspeto nga ginawan ka ng masama, gagawan mo rin ng masama. Hindi yun eh. Hindi yun ang sentido komon sa bagay na yun. Dapat ang sentido komon natin doon ay sa ganung paraan baka ma-realize niya, magbago siya. Nakatulong tayo. Di ba? Kasi may experience niya eh. Kasi ang kaalaman dito sa mundo, nakukuha yan sa tatlong bagay. Una ay nabasa mo, narinig mo, di ba? Napanood mo, yan. Isa pa, na-experience mo, di ba? Naranasan mo mismo, ikaw mismo sa sarili mo. Pangatlo, yun lang. Memory gap. Basa. Hindi. Assignment niyo po. Pakisuyo po mga ka-business at nagkakaintindihan na tayo roon. No? Pakisuyo na lang po, paki-comment down below. Right, tayo. Sige. Okay na. Okay na. Trabaho lang. Walang personalan. Mga ka-business, I love you all. I love you po. At happy birthday to me. Ay, Birthday. birthday ah. Birthday. Nagalit po ah. Birthday ka. Love you, bye. Toy, I love you, Toy.
Sige, sana yung ibang kagwang kayo magsilos naman yung mga viewer. Wala yung birthday mo, Nono. Ay! Ano pa, nag-ikot-ikot. Ay, mga kabisnes, samahan nyo kami sa pag-celebrate ng aking birthday. Ito po ay inaalay ko sa inyong lahat at sa lahat ng ating mga kababayang tinutulungan ng Kabisnes Official ng Papa Dins TV. God bless natin lahat. Bira! Bira parang iba na. Nakamlay na. Darna! Ay! Ay, huwag niyong biguin yung mga nagtitiwala na sa kakayahan ninyo. Normal yan. Normal yan, ha? Normal yan. Dapat yan ang gamitin yung motivation.